Nasa Tarlac pa rin po tayo. Punta po tayo ng Maliwalu. Pupuntahan po natin yung ating isang customer din doon. Masugid na taga-subaybay, nanonood sa ating mga video. Pinuntahan na din po tayo dyan ng customer na to sa bahay. Talagang tinignan po yung ating maisan at bumili po sila ng foliar fertilizer para sa 2 hektaryang maisan. Ang kanilang tanim na mais ay yung NK6014 na DIP. Aanihin yata nitong malapit nang anihin yung kanilang mais eh. At nung pupunta tayo sa kanila, siyempre hindi natin kabisado yung Maliwalu. First time nating pasukin yung baryong ito ng Tarlac. At nagkaroon tayo ng mga pagtatanong po dito. Tinuro ko yung daan papunta sa lugar na itinuro sa atin ni Madam Chris Gutierrez. Ayan. Na lampasan natin yung school na yung sinabing landmark na sa may papasukan nating kanto. Sinabi nung pinapagtanungan natin na papasok tayo sa kantong tabi ng generic drugstore. So dito medyo hindi maganda yung ating kwan dito eh. Maraming mga sinuotan tayo na akala natin doon na pero hindi pala. Nagtanong-tanong din tayo dito. So normal lang yun sa mga first time na papunta. Sa susunod alam na natin kung ano yung ating pupuntahan. Ito yung kantong papasok. Pumasok tayo sa tabi ng generic drugstore. Ito. Pupunta tayo sa ito yung plaza ng Maliwalu. Plazuela yata ng Maliwalu. Nalagpasan natin. Sabi ng ating napagtanungan, diretso lang daw itong na to. Kalyeng ito. At sa dulo daw nito o dito daw natin matutumbok yung Suliman Resort ba yan? Yun. Dire-diretso lang tayo dyan. Hindi natin sigurado kung ano yung yung tutumbukin dyan. Pero sinusundan ko po dyan yung kalsada. Habang maluwang pa yung kalsada, sige lang. Pero kapag medyo sumikip na yung kalsada, alanganin na yon. Hindi na yon barangay road, kundi may ibang pupuntahan na yon. So, dito malapit na tayong magtanong. Parang medyo malayo na yung ating nadadaanan. Ayan. Talagang medyo ang ganda ng ating dito. Experience. Marami na rin tayong napuntahang mga request. Marami na rin tayong mga napuntahang mga farmer na talagang masugid na taga-subaybay sa atin, talagang interesadong matuto, interesadong magabayan. Kaya kung kayo ay gustong sumubok sa ating mga product or gustong magabayan, wag po kayong mahiyan na kontakin nyo po tayo at kung meron tayong pagkakataon, pupuntahan po natin kayo. Gusto natin na dumami tayong mga farmer na magkaroon ng kaalaman tungkol sa pagtatanim ng mais at pagtatanim ng palay. So malapit na naman po yung pagtatanim ng palay. Pagkatapos ng mais, palay naman po yung ating ipapakita ulit sa inyo. Maraming mga bagong mga variety ngayon at siyempre
yung mga technique, may mga bago na ring mga technique na ginagamit sa palay ngayon. Kaya patuloy kayong sumubaybay sa ating mga video dahil marami pong mga bago. Marami na po tayong na-upload pero maraming mga bagong technique na dapat tayong matutunan at matuklasan para gumanda yung ating procedure sa pagtatanim ng mga palay, mais at iba pang mga pananim. Dito, ito yung ating pagtatanungan na kasi medyo alanganin na tayo, malayo na yung ating natatahak na kalsada. Kaya dito magtatanong na po tayo. May kwan dito may deep well, naliligo po sila kaya minarapat na nating magtanong. At ayun, may lumabas na kwan na mama na tinanong ko kung saan dito yung Suliman Resort. At itinuro niya yung kwan. Tinanong ko kung nasan dito yung bahay ng Ocampo. At itinuro din niya yung daan kung saan tayo pupunta. Diyan yung ating kwan, yung ating experience na meron tayong pinuntahang kwan. Panoorin niyo na kung ano yung mga sinutsot nating mga daanan diyan. Makikita niyo po sa video ito yung ating interview kay Madam Chris at saka sa kanyang kasama. Na yung kanyang kasama pala taga sa amin din. Farmer din sa amin na nakapangasawa dito sa Maliwalo. At siya namang naging kasama niya. So yung kanyang kasama dati nang nagtatanim ng mais, kaya lang kailangan pa rin gabayan, kailangan pa rin turuan. So ayan, bumalik po tayo. Sinabi niya yung Bilya, yung kwan, pupunta tayo sa babalik tayo at susundan natin yung kalsada na papasok ng Bilya Agila ba yun? Ang hirap nung suotin o puntahan yung mga lugar na hindi pa natin kabisado, pero kasama yan sa magandang experience kapag may mga nag-i-invite sa atin na hindi pa natin kabisado yung lugar. So pupuntahan natin yung farm ni Madam Chris Gutierrez. Katabi daw yun ng farm ni Tonton Ocampo. Ayan, ito yung natatawa ko dito. Akala ko ito yung kalsada palabas sa may irigasyon, sabi nung pinagtanungan natin kanina. Para akong sigurado kasi alam ko simento, may lulusutan na daan yan, yun ang nasa isip ko dahil semento. Pero nung malapit na ako, dead end na pala. Yun na pala yung dulo, kaya hindi pala yung tatagos sa may irigasyon. Kaya yan, bumalik tayo. Napakakipot pa naman ng sementong daan, kaya hirap pa tayo magmaniobra. Pero nakakatuwa at enjoy naman yung ating paghahanap. Napakainit ng panahon po dyan, tanghaling tapat po yan. Ayan. Bumalik tayo at hinanap yung kanto, yung papasok ng Bilya Agila. Malapit na tayo. Ayan. Nabasa natin yung Bilya Agila. Ito pala yun. So, maski pumasok tayo dito, nagkamali pa rin tayo. Tignan nyo kung ano yung nangyari sa atin dito.
Di pa rin natin sigurado kung saan tayo pupunta eh. Kaya dito nag-aalangan pa rin kung ano yung mga tutumbukin ng mga kanto. Though sinabi kanina nung unang napagtanungan natin na diretso lang. Kaya lang, alam niyo na kung tayo nagtatanong at iba naman yung ating mga nakikita, medyo nandun pa rin yung ating pag-aalangan. Kaya kung minsan parang liliko or alanganin, kaya yun, diretso. Dito may napagtanungan tayo. Eksaktong may palabas ng bahay na kukuha ng sasakyan na isang babae yon. Tinanong natin kung saan pupunta yung Suliman Resort. Yan, tinuro niya sa atin. Yan. Nag-aapura rin kasi kaya hindi na natin napahaba pa yung pagtatanong. Tumuloy na lang tayo at sinubukang sundan yung kanyang tinuro. Ang alam naman natin, yan yung daan papunta doon. Ang alam natin, yan yung tamang direksyon. Pero hindi pala. Na iba pala yung ating binabagtas na daan. Yan. Nandito tayo sa loob ng, hindi ko alam kung subdivision ito or Sevilla Aguila eh. Ayan. So, basta sinundan lang natin yung kalsada na yan. Yung kanto na yan. Hindi ko alam, nasa gawing kanan ko pala yung irigasyon na. Kaya, nung sinusundan natin yung daan na yan, wala tayong kamalay-malay na yung nasa kanan pala natin ay irigasyon. Kaya later na lang, nung nakatrating tayo sa dulo, natanaw ko na yung pala nasa kanan natin, yun na yung irigasyon. Kaya bumalik ako ng kalsada para makapunta sa irrigation na yan. Then, nung nakita ko yung irrigation na yan, at na parang napatapat ako sa unang pinagtanungan ko, then doon ko nagpagtanto na yun na yung aking pupuntahan. So, chinat ko si Ma'am Chris, pinicturean ko yung gate kung saan ako nakatapat na gate at sinend ko sa kanya at kinonfirm niya na nandun na ako. At hinintay ko na lang siya. So, nagkwentuhan muna kami ng kanyang katiwala habang ako'y naghihintay sa kanya. At akin din tinignan yung kanilang mga mais. Ito yung kanilang maisan. Maganda yung maisan nila. Katamtaman yung height at malalaki yung bunga. Ito yung NK6410 BIP na ginamitan nila nung 3K fertilizer, power grower, heavyweight, yung chelated calcium, yung yung Bibitol, Anaa, at naggumamit din sila ng silhouette na nasa bundle. So, yan, maganda yung kanilang at nag-aalangan nga sila baka sabi nila baka hindi namin makuha yung nakuha namin nung nakaraan. At tinanong ko kung ilan yung kanilang nakuha nung nakaraan, kinumpare ko sa kasalukuyan, parang makukuha din nila. Hinamon ko pa nga na kung may sobra sa nakuha nila nung nakaraan, akin yung sobra. Pero talagang parang katuwaan lang yun. So, ang ganda ng kanilang mais. At maganda dito, pataas yung presyo. Sila lang yung nagtanim dito noon. Nung nakaraang taon daw, ang dami nilang nagtanim. Pero ngayong taon na to, konti yung nagtanim. O sila lang yata. At ang ganda nung lugar nila kasi may irigasyon. Napakalaki ng kanilang irigasyon. Hindi ko na lang nakunan ng video pero napakalaki. 3 times silang nagtatanim dito, 2 beses sa palay at 1 beses sa
mais. Ito, pakinggan niyo yung interview ko kay Madam Chris at sa kanyang katiwala. Baka mayroon kayong mapulot tungkol sa pagtatanim ng palay. Ito po. Kalahati, na di pa nabuno. Siyempre, maabutan ako. Wala na yung abuno ng kulay green. Yung halo niya. Biglang maliit, biglang lumiit na. Tignan mo ganyan, no? Wala na. Maganda. Nabuno. Makita yung mga ano ko, green ang kamay ko. Ito kaya, ano ba, makatapos ako ng 2 kalublog, sinasabay ko ng patubig para hindi ma-blood yung abuno. Pwede rin. Kasi tapusin ko pala, paano yung abuno, sisingaw na. Hindi na makakain yung mais. Ako minsan totoo rin yung sinasabi nila, pero kung minsan parang hindi. Ayun po. Yung sisingaw. Pag matagal siguro, pero yung abono kasi pag na-absorb ng moisture, didikit sa lupa yan. Ako naman pag nag-aabono ako, kung minsan naabot pa ng 2 araw bago magpatubig, pwede naman. Pero nasa kanyan, maraming nagsasabi na hindi daw pwedeng ganun. Kasi muyaw doon sa amin, sa Manuel, doon nakikita ko sinasabay nila Pwede rin yun, pwede rin. Pero ang ginawa ko din yung sinasabi mo, na patubigan na agad. Tapos kinumpare ko doon sa parehas lang. Oo. Walang ganong diferensya. Kasi kuya, kung minsan kung iabuno ka ako lamang mag-isa magtatrabaho, sabayad na. Saka lang ko pagka nangyari ko na, doon ako magpatimat na. Ilan taong ka na? 43 na ako Ay, batang-bata pa. Meron pang mag-aabot ka sa akin ng 9 na taon. Kaya pagkuhan dito, yung palay, ang gagawin mo, lipat tanim na lang. Pag sa hybrid. Lipat tanim. Upo namin ng singrap po yung sabog Pagsabog. Pag first crop din po kami nagpapatanim. Ay, first crop. Pag second crop, sabog. Sabog. Pero the same pa rin yung ani, no? Opo. Mahigit 100 lang sa hektarya. 100 po. Pag first crop po, nasa 120 na per hektarya po. Yeah. Second crop. Second crop, nasa 100 lang. Na dapat mas mataas. Bababa Hindi ko po alam kung dahil sa bini o ano. Hindi ko rin. Kuhan yan? Yung sa first crop namin, 402 ba yan? 480. 480. 480. Dito lang kayo sa paligid kumukuha ng bini? Hindi po, ano po siya. Kinukuha po namin ano po talaga Bini po talaga ng... Sa kayo kumukuha? May nagsusupply po sa amin yung president ng co-op po ng ng dito po. Yung mga Sa Nueva Ecija po may sila tag, kumukuha may sa tag. Muñoz. Pwede- Sumasabay po kami. Pwede ka ring dumirekta doon. Alam nyo doon sa Pilrice. Pilarize. Dati po kasi ang tinatanim namin dito 160 tsaka 218. Kaya lang hindi namin nakukuha yung 100. Oo, Mataas na ako po din yung mababa yung ani sa 180. Ay 160. 80 ganyan. Magkano lang diferensya pag binenta mo piso. Ganyan. Kaya sinubukan po namin Triple to, maani pa din. triple. Maani pa din triple to. Triple to. Pero iba po yung dun sa tinry namin, umabot ng 120. Kaya kapag first crop, Anong kanya? Yung long pen. Yung 480 po, na 480. ordinary. Kaya kapag... Try mo mag-hybrid. Lalo na kapag second crop. Sa second crop. Ano po? Kaya lang patanim. Tanim po. Walang natatanim dito. Meron po. Meron naman pala. Walang problema. Try nyo lang. Kasi Anong hindi, variety po ng hybrid? ang nasubukan ko na maganda, main crop pa, yung sinubukan ko yon, yung Arise. Pero okay din yun naman yung Bigante o yung SL8, pwede pa rin yun. Kaya lang lipat tanim. Dito SL8, dito po long pin na 2096. 2096. Hmm. Pero parehas lang po yung ani. Yung anay. Opo.
Kaya lang yun po, sabog parehas. Ganito ang gawin nyo. Meron akong guide sa rice. Sundan nyo yon. Hindi nyo pa nakita yung guide ko sa rice, no? Ilang buwan pa lang kayo na sumusunod sa mais? Dalawang kung ano na po niya. Dalawang grabe. Dalawang sample. Tignan nyo yung tignan Last nyo. year, no? Nag-mais din tayo. Tignan nyo yung guide sa sa palay. Yun din ang sinusundan nung tinuturuan ko doon sa Balungaw. Saka maganda yung doon. Pag nag-abono ka ng palay, gaano katagal? Halimbawa, pagsabog. 10 araw. Ha? 10 araw. 10 araw pagkatapos sabog tanim. Oo. Paglipat tanim naman, 7 days. after Oo. pwede rin. Tama-tama, 1 week yun. Ilang kaban ang lalagay nyo sa isang talya? 3. 120 kilos. Minsan sumusobra po yun. Minsan. Tatlo. 100 kamo na. Sumusobra po. Yun na lahat yun, no? 5, ano po ito 5 bag, bali 40 per bag, 200 kilos. Minsan po yung 5 bag na yun may sobra pa. Yung lahat na yun. Ito mong dalawa. At yung Lahat dalawa, na. pang 2 hektarya. Ang dalawang karya. Subukan nyo kayang 6. 6 po. Oh. Sobra po eh. Bakit sobra? Sobra yung ano na. Pag may subay, duble na lang. Pwede i-duble mo yung sobra eh. Ilang beses ba nag-abono? Minsan po, 3. Paano? Pagka press crop po, pagka maulan po, 2 beses na lang po ako. Hindi, ganito. Yung unang abono, hindi mo yun matitira lahat eh. May mga makikita kang mag-yellowish. Oo. Hindi mo na nanabonan yun. O tinitira mo pa rin. Tinitira ko pa rin. Ang doon, pagkatapos halimbawa ng unang abono, after 2 weeks makikita mo na yung yellow, yung mga hindi masyadong tinamaan. Doon, yun yung ikalawa. Ang titirahin mo lang doon, yung maliliit. Para humabol sila sa malalaki. Yung mga green, wag mo nang banatan yung mga nag-yellow lang. Yung makikita mong kulang. Yun yung ikalawa. Tapos yung pangatlo, sa 60 or 65 days. Kung lipat tanim, 65 days. Kapag direct, 60 days. Yun yung tamang pag-abono. Hindi yung, kung minsan lalabas na yung panicle o lalabas na yung bunga saka pa lang mag-abono, late na yun. Dapat, Ang namin last na yung 45 days po. yung 45 days. Yun na po yung huling abono. No? 45 days mula pagkatanim. O, Opo. Pagkasabog po, 45 days yun na yung pinakala. yun yung Hindi pa siya, siguro yun yung kalakasan niyang dumami. Yun yung kalakasan niyang dumami. Oo. Pero mas maganda doon sa 60 or 65 days. Kasi papabulaklak na siya. Puro urea yun. Huwag kang maglalagay ng complete. Ang complete ilalagay mo sa una. Sa last, puro urea yun. Ilan bag po yung nilalagay nyo sa isang hektarya? Nire-recommend ko nga 6. Ano po kami? 8. Sa isang taga po. Oo. 8 ang 8 sa inyo. depende po ang minsan umabot na ng 10 no. Pero sa timing ng pag-abono dapat, yun sinabi ko, yun ang gawin nyo. Kung minsan masyadong parang, yung sinabi niya pag 45, masyadong maaga. Kasi may parang may lifespan yung ng abono. Yung visa noon. Parang ikaw, limbawa, kakanin ko na lahat ngayon, umaga, hindi na ako kakain mamayang hapon at gabi. Pagdating ng gabi, gutom na gutom ka. Kaya, sasabihin mo, yung kakainin ko ng umaga, hapon at gabi, minsanan na. Total, kakain naman ako mamaya eh. Pero anong mangyayari kinagabihan? Wala, gutom ka na naman kasi kahit sabihin mong pang tanghalit gabi yon, hindi pwede. Dapat may oras dapat yon na pagkonsumo. Ganon din yung palay. Ganyan din yung mais. Kasi pag hindi mo nilagay sa tamang panahon, mabibitin siya. Para sa susunod, mas malaki na yung paghahatian nyo.
Ganun lang naman yan. Maluwang pa pala yan. Ah. Di ba nakita mo naman yung kuhan? Nung pumunta ka doon, nakatinom na kayo? Pa, Nung pumunta ka, nakatanim na po kami. ay nung pumunta ka doon? Oo. Alam Kaya ko po pala. kami Nagpunta March yata yun. Nagpunta po kami. February po. March ba? Pagtanim. Parang hindi March yun ah. Alam ko February yun eh. February po. Hmm.